Noong ika-17 ng Hunyo, taong 1877, isinilang si Manuel Bondoc Tino sa bayan ng Likab na nooy bahagi pa lamang ng bayan ng Aliaga. Siya ang nag-iisang lalaki sa 3 anak ng kanyang ama na si Mariano Tino sa ika-6 na asawa nito na si Ginang Silveria Misadsad Bondoc Tino. Ang mga Tino, katulad din ng mga Rizal, ay nagmula rin sa lahing Chino. Ang kanyang ninuno na nakilala lamang sa pangalang Domingo Tino ay isang binyagang inchik. Ayon sa natatalang kasaysayan, ang unang Tino sa Nueva Ecija ay nagngangalang Juan Tino na naninirahan sa Gapan, Nueva Ecija, at siyang ninuno ni Mariano na ama ni Manuel. Si Don Mariano Tino ay tubong San Isidro, subalit ng kalaunan ay lumipat at nanirahan sa bayan ng Likab na dating isang baryo lamang ng Aliaga at malapit sa lawa ng Canarem na ngayon bahagi na ng Victoria, Tarlac. Siya ay nagkaroon doon ng maraming lupang sakahan at naglingkod din siya roon bilang kabeza de barangay at tinawag na kabezang pulong buhok ng mga taga roon. Nagtayo si Kabezang Mariano ng isang malaking bahay kung saan ay doon nga ipinanganak si Manuel na lalong kilala sa palayaw na Manolo. Si Manuel o Manolo ay nabibilang sa isang mayamang angkan. Maraming lupain at mga ari-arian ang kanyang pamilya. Sa katunayan, ay pinaniniwalaan na ang mahigit sa kalahati ng mga lupain sa lalawigan ng Nueva Ecija ay pag-aari ng pamilyang Tino. Bilang isang bata, si Manuel o Manolo ay dumukal ng mga una niyang kaalaman sa pamamatnubay ng isang gurong taga-Likab. Pagkatapos, siya ay nagtungo sa Calabas, San Isidro upang mag-aral sa paaralan ni Don Rufino Villaruz. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa paaralang pagmamay-ari ni Don V. Crisologo sa Maynila at nang di kalaunan ay pumasok siya sa Colegio de San Juan de Letran para mag-aral ng segunda ensenyansa, kursong sekundarya mula taong 1873 hanggang 1876. Si Manolo ay isang batang may kapilyuhan, subalit kakikitaan ng mga katangian ng isang mahusay na pinuno. Minsan, dahil sa pambubuyo ng kanyang mga kaibigan, ay itinulak niya ang isang taong nagbibisikleta at huli na nang malaman nila na ang lalaki ay isa palang opisyal ng Guardia Civil at pagkatapos ay nagtakbuhan sila. Pagsapit ng gabi, ay may ilang mga Guardia Civil ang kumatok sa bahay na tinutuluyan ni Manuel. Nang mapagtanto ni Manuel na siya ay aarestuhin, ay dali-dali siyang tumalon sa bintana at tumakas pauwi sa kanyang bayang Likab. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa marami pang mga panganib na darating sa kanyang makulay na buhay. 18 taong gulang lamang si Manuel nang siya ay sumapi sa katipunan noong buwan ng Abril 1876. At ilang buwan lamang pagkaraan niyon, pagsapit ng buwan ng Agosto, siya ay bumuo na ng kanyang sariling pangkat na binubuo ng kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kasama. Personal siyang namuno sa mga pagsalakay na ginawa nila laban sa mga Kastila. Noong ika-2 ng Setyembre 1876, si Manuel Tino at kanyang mga tauhan ay nakipagkampihan sa grupo ni Mariano Llanera at Pantaleon Valmonte, Kapitanes Municipales o Kapitan Mayor ng Cabiao at Gapan. Sa 3,000 na nagboluntaryo, 500 determinadong kalalakihan lamang ang napili sa pag-atake. Sa pangunguna ng isang bandang kawayan o musikong bumbong ng Cabiao, ang puwersa ay dumating sa 2 sangay
mula sa Cabiao at Gapan at nagtago sa Sitio Pulu, 5 kilometro mula sa bayan ng San Isidro. Sa kabila na sila ay mayroon lamang 100 na mga rifle, matapang nilang nilabanan ang mga Espanyol na nangasukol sa Casa Tribunal, arsenal, iba pang gusali ng gobyerno at sa bahay ng mga Kastila. Si Kapitan Joaquin Machoro, commander ng mga Guardia Civil, ay napatay noong unang araw ng labanan. Ayon kay Julio Tinio, pinsan ni Manuel at kasama din sa labanan, si Manuel ay nakipagpulong sa arsenal kay Antonio Luna at Eduardo Llanera, na anak ni General Llanera pagkatapos ng labanan. Simula rito ay hindi na mabilang ang mga nakamit niyang tagumpay sa larangan ng digmaan. Patuloy ding tumaas ang kanyang ranggo hanggang sa siya ay mahirang bilang isang ganap na general ng himagsikan. Siya din ang tinaguriang pinakabatang general ng revolusyon sa edad na 21 taong gulang lamang. Lalo pang napabantog ang kagitingan ng bayaning Licabeño nang pasukin niya at ng kanyang hukbo na kilala sa tawag na Tinio Brigade ang lalawigan ng Ilocos, at doon ay ipinamalas nila ng kanyang mga tauhan na karamihan ay mga Nuevo Ecijano ang kanilang katapangan at kahusayan sa pakikipaglaban at estratehiyang militar na kinatatakutan ng mga mananakop na Kastila. Dahil dito ay napahangan niya si Pangulong Emilio Aguinaldo, kung kaya naman siya ay tinalaga nito bilang gobernador militar ng Ilocos at bilang pinuno ng lahat ng mga hukbong manghihimagsik sa Hilagang Luzon. Simula lamang ito ng kanyang di mabilang na mga tagumpay sa larangan ng pakikidigma at gayon din sa larangan ng politika at paglilingkod bayan. Dahil bukod sa pagiging isang magiting na general ng himagsikan, ay humawak din siya ng iba't ibang mahalagang mga tungkulin sa pamahalaan, gaya ng pagiging gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija, direktor ng kagawaran ng paggawa at direktor ng kagawaran ng mga lupain. Sa larangan ng politika, tinagurian din si General Tinio bilang kingmaker ng Nueva Ecija. Masasabing naging makulay at makabuluhan ang mahikli niyang buhay na nagwakas noong siya ay binawian ng buhay noong ika-22 ng Pebrero 1924, ganap na ika-10 ng gabi sa edad na 46 na taong gulang lamang. Bagamat maagang kinuha ng may kapal, ang magiting na si General Manuel Tinio ay di maikakaila na ang kanyang bahagi sa kasaysayan ng bansa, ng lalawigan ng Nueva Ecija at sa munting bayan ng Licab ay mananatiling nakatimo sa isip at puso ng mga Nuevo Ecijano. Kaya nararapat lamang na ang kwento ng kanyang buhay ay patuloy na magpasalin-salin sa mga susunod pang henerasyon upang ang pangalan at kabayanihan ni General Manuel Bondoc Tinio ay maipasa sa mga susunod na salinlahi.